279 kilometers ang layo ng bayan ng Jose Abad Santos mula sa kapitolyo ng probinsya ng Davao Occidental kung daraan via General Santos City. Ang bayan na ito ang nasa pinakadulo ng probinsya at maging ng bansang Pilipinas. Kung mapapansin po ninyo sa aming likuran, matatanaw po ang Balut Island. Isa po sa mga isla ng Sarangani Islands at ang isla po na yan ang naging epicenter ng 7.8 magnitude na lindol na nangyari wala pang isang buwan ang nakalilipas. Supposed to be high tide ngayon. Tapos yung tubig niya hindi na talaga umaangat. Hanggang dyan na lang. Pero dati yung high tide dito. So, yung tubig parang matras at saka umangat yung hunasan. Kayo ba nangingisda? Oo, nangingisda. So di apektado? May mga bangka kami doon. Hindi mo na kayo naglalaot dahil? Delikado. Yung lindol na 6.8, nasa laot kami. Yung bangka namin parang dinidribble, ginaganon. Ang isa sa mga pininsala ng lindol ay ang mga kalsada. Kagaya na nangyari sa kalsadang ito dito sa Jose Abad Santos na halos kalahati ay bumagsak at hindi ligtas na daanan. Kaya noong unang 3 araw nang matapos na lumindol ng malakas ay hindi agad-agad narating ng tulong ang mga residente. Apektado ang kabuhayan ng mga taga rito dahil sa mga sunod-sunod na aftershocks. Wala kaming pasahero kasi yung dahil sa lindol po. Umasa lang po kami sa sir. Gaya nito sir, may pabigay kayo ng ayuda sir. Umasa rin kami na sana babalik yung normal na klase ng mga estudyante po. Si Mr. ko po drive. Pero di na po makabiyahe-biyahe kay kuha na po yung kuhaan. Kanang tarong kuhaan ba income. Paano ang pangangailangan ng pamilya po ninyo? Wala po. Di umaasa na lang sa mga darating na tulong. Opo. Ang eskwelahan na ito sa ngayon ay tinatawag na Tent City. Dito pansamantalang nanunuluyan ang mga pamilyang lumikas dahil ang kanilang mga tahanan ay sinira at pinabagsak ng lindol. Nagpapatuloy ang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo sa pagbibigay ng tulong sa iba't ibang dako rito sa Mindanao na nasalanta ng kalamidad. Noon pong nangyari ang lindol, 2 araw pa lang nag-usap na kami para dalawin dito sa area ng Jazz. At kasabay po nun ay may dala na rin po kaming lingap. Malaki ang pasasalamat hindi lamang ng mga tumanggap ng tulong ng mga residente ng Jose Abad Santos, kundi maging ng nangunguna sa barangay at ng doktor ng bayan. I am very, very grateful that the Iglesia ni Cristo is here today. Thank you very much. Hindi nyo lang alam kung gaano kami ka-happy of your presence here. If you notice, ang dami talagang pumunta because we told everyone that lahat kayo mabigyan talaga because yung INC, yung Iglesia ni Cristo, is nag-prepare talaga na mabigyan tayong lahat. So thank you very much. Malaking tulong na rin po ito sa amin sir kasi ilang araw na rin po pantawid gutom sir. Galing po sa INC po. Maraming salamat po sa lahat po. Dakot salamat ko nakadawat at ayuda sa iglesia. Dako kaya akong pasalamat gikan sa Iglesia ni Cristo sa iyang hinabang gikan sa bugas santo sa tambal. Dako kayog tabang ni para sa amo diri sa Noing Davao Occidental. Dako po ayo akong pagpasalamat na nanggatag sila tabang para sa mo. Malaking bagay kasi alam naman natin na kung magko-commute sila, sa pamasahe na lang sa motor is 1,000 na ang one way. So ganun kamahal. Tapos syempre doon, reseta din, bibili ng gamot. So problema rin yung kanilang financial na aspect. So mahirap. So malaking bagay talaga na nakabigay kayo ng vitamins, ng maintenance nila. Lalo na sa maintenance kasi araw-araw yun. Marami pa namang mga hypertensive dito. So, salamat talaga. Salamat po sa Iglesia ni Cristo nga gitagan mi aning ayuda. Lubos po ng pagpapasalamat sa amin dito sa kabutihan niyo po. Salamat po sa Iglesia ni Cristo. Salamat Iglesia ni
Mula po rito sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, ako po si kapatid na SJ Makalalad para sa Iglesia ni Cristo News Network.